So for our next dish, yun lang yung gagawin natin. Kukunin natin yung pinakapuso ng ating palabok, classic at favorite, and then we'll apply it sa ating pork and shrimp wonton soup. So we have here our pork bones. Lagay lang natin yan. Lagyan naman natin ng stock or tubig. And also, ito, napaka-importante rin, yung pinagtanggalan ng ulo tsaka yung shell ng hipon. Hindi pwedeng itatapon yan. Pwede nating ilagay yan doon sa ating stock na magiging base ng pinakalasa niya. So, lagyan lang din natin ito ng luya. Ito, optional lang din. Pwede tayong maglagay ng cooking wine. And make sure na kapag hinahalo ninyo, kung pwede ninyong pisitin or piratin yung mga ulo ng hipon, mas maganda. Another characteristic, na pag nakita mong ganito yung kulay niya, most likely alam mong palabok ito dahil dun sa kulay ng sarsa. So maglalagay lang tayo ng annatto powder. At hahayaan lang natin tong kumulo, siguro at least 30 minutes para magsama-sama yung flavors ng lahat ng nilagay natin. For our next dish, gagamitin natin ang classic na flavors ng palabok sauce para makagawa ng pork and shrimp wonton soup. Ready na natin yung ating wonton or yung pinaka-siomai natin for this dish. Para sa palaman ng ating wonton, sinimulan ko na ring paghaluin ang hiniling na baboy at hiniwang sibuyas sa isang bowl. And of course, yung ating hipon. Finely chop lang din natin yung ating hipon. Halo natin dun sa ating mixture. Season lang natin to ng salt. Mix lang natin to hanggang makuha natin yung parang paste-like consistency. Ngayon, kung mga hardcore na Chinese cuisine yung magtuturo sa inyo nito, when you're mixing siguro protein, they would tell you to mix it isang direction lang. Lagyan lang natin ng paminta. So ready na yung mixture natin. Gawa na tayo siomai. So meron tayo ditong wonton wrapper. Pinaka-importante lang naman dito is huwag siyang lumabas doon sa ating pagkakabalot. So okay na tayo doon sa ating siomai or wonton. Yung stock natin poging-pogi na rin. Tinatawag niya tayo. Ngayon, lilipat lang natin yan. So timplahan lang natin yung ating stock. Dagdagan lang natin ng konti pang patis. And sesame oil. And typically, you'd want to have your sauce thicken by using slurry. Pero dahil nga doon sa gamit nating wonton wrapper, once na inihulog natin yan, eventually lalapot din yung pinaka-sauce niyan. So, hindi na natin kailangan maglagay ng any thickening agent or pampalapot dahil makukuha natin mismo doon sa wrapper.